Lord, for the message for this month of March. Speak about righteousness, pagiging matuwid. Lord God, i-bless mo kami sa buwang ito na patuloy naming makita yung nais mo sa aming buhay, yung nais mo sa simbahang ito. Holy Spirit, hindi namin kayang maunawaan at maintindihan ang mga salitang ito kung hindi mo kami papatnubayan. Kaya tumingi kami sa iyo ng basbas ngayon sa oras nito, Banal na Espiritu. Bigyan niyo po kami ng sapat na pangunawa sa mga salitang banal, sa mga salitang makalangit, upang ito ang patuloy na magbabago ng aming buhay sa ikakapuri ng aming Panginoong Diyos na nasa langit. Salamat po, O Banal na Espiritu. Ikaw po ang malayang magsalita at mangusap sa amin. At ang lahat ng ito ang may pasasalamat namin sa inyo sa matamis makapangyarihang pangalan ng inyong bugtong na anak sa aming tagapagligtas sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Hallelujah. God is good. Amen. So this month of March, kanina pa gusto ko sabihin November, no? Hindi naman, nagmamadali ako sa regalo nyo eh. Kasi birthday ko November eh. Okay? So, hayaan nyo na sabihin ko lang sa inyo yung ating mga tatanggaping for the month of March, we have 5 Sunday. 5 ang linggo. Ngayon, tatanggapin natin yung message na patnubay na salitang the righteousness of God. Next Sunday, Lord willing, tatanggapin natin yung Jesus, our righteousness. Sa ikatlong linggo, loobin ng Diyos, tatanggapin natin counted righteous in Christ. Yung ikaapat na linggo ay yung cloth in righteousness. And yung last Sunday will be breastplate of righteousness. So ito yung 5 mensahe na ating tatanggapin for the whole month of March or Marso. Okay? So, be excited. Mga kapatid kay Kristo, this morning, katulad ng nasabi ko, ay pag-uusapan natin yung righteousness of God. Hindi ba nakakalito na katatapos lang natin ng holiness? Ano nga yung Tagalog ng holiness? Kabanalan. God is a holy, holy, holy God. That is why we should be holy. Diba? Yun yung pinaka-tinapos na message. Be holy, for God is holy. You know, sometimes, nagkakaroon ito ng confusion. Sometimes, nagkakaroon ito ng kalituhan. Na ang pagkakaintindi ng holiness is the same as righteousness. My brothers and sisters in Christ, no amen. Hindi po sila pareho. Sila po ay may pagkakaiba. Okay? May nakaupo dyan sa 2 upuan? Meron. Okay. Kala ko wala kasi sila lang yung... So, magkaiba ang holiness, kabanalan, magkaiba ang righteousness, pagiging matuwid, katuwiran. Nandiyan ulit si Nanay Lourdes. So, Nanay Lourdes, for the second time, nandiyan ulit. Okay? So, mga kapatid kay Kristo, how can we understand the word righteousness this morning? Ang righteousness ay dapat nating makita sapagkat, listen, walang aakyat sa langit ng hindi matuwid. Walang aakyat sa langit ng hindi matuwid. Righteous. Pero, bago nating makita yung righteousness,
na para makapasok tayo sa langit, let us first see in the first message that God is righteous. The righteousness of God. Diyos ay matuwid. Other term ng matuwid is makatuwiran. Tama ba ako ng pronunciation? Makatuwiran. Pero ang tao, mahilig mga tuwiran. Okay? So, iba yung taong mahilig mga tuwiran, Diyos ay makatuwiran. From the word straight, tuwid. Ang ginamit nating teksto ay walang iba kundi si Pablo na nagsulat ng Roma. Mga kapatid kay Kristo, itong aklat ng Roma ay makikita natin kung paano ipapakita yung man's righteousness, which the other term of man's righteousness is self-righteousness. That's the first point. And the second point na talagang ginamensahe natin is the righteousness of God or God's righteousness. Mga kapatid, pag binasa natin ang aklat ng Roma, this is something that Paul loved so much this letter kasi talagang he is so aiming. Okay, may tao po sa likod ninyo. Okay, I think yung baby ni Nikki, ba yan? Nandiyan? So mas dapat ninyo malapit sa aircon. Oo, kasi mainit niya sa likod. Dito banda sa gitna. Okay. O, dito sa gitna. Yan. Kuya Michael, thank you for that. Okay. So, welcome si baby. Mamaya, pag-pray natin. Okay. So, okay. Now, listen. Mga babae, nakatayo na rin, no? Pasensya na. Wala talaga tayo po, eh. Ha? Tinatawag mo ako, brother, eh? Oo. Pinatatayo daw kayo mga kalalakihan. Mga kabataan, paupuin nyo daw yung kababaihan. Okay. Sabihin na kayo dito. Okay. Sige, commercial break muna tayo. Mga babae. Nagtayuan naman marami. Sama mo na asawa mo, Mark. Yan. Lani, yan. Tumayo na rin si Brother John D. sa likod. Okay, madaming tumayo sa likod. Okay. Sige, para mas masarap ang inyong pakikinig. Sumobra yung lahat ng tayo eh. Pwede na kayo umupo ulit dito. May tumayo din kasi sa likod eh. Okay? So, praise the Lord. So, kung gusto nyo umupo kasi sumobra naman yung tumayo sa harap. Okay. Painom muna ako. Again, itong Book of Romans o Roma ay talagang napaka-gandang pag-aralan. There are only 16 chapters of Romans. And to tell you, ang buong aklat ng Romans, it's talk about righteousness. The first mga chapter niyan, from 1 to 3, tinuturo dyan that righteousness is badly needed. Kailangan talaga ng tao. And then the second part ng Romans 3, pataas, tuturo dyan that righteousness is provided. Praise the Lord. Ipinrovide. Okay? Another thing of righteousness dito sa Book of Romans, hindi lang badly needed ng tao, salamat, ipinrovide ng Diyos yung righteousness. May kita dito talagang kailangan isamuhay natin yung pagiging matuwid or righteous. This speaks about who God is. Ibig sabihin, patuloy nating kikilalanin ang Diyos. Because without knowing God, never you can live righteous life. And that righteousness is well provided sa atin because of this Lord. Because of this Jesus. Ibibigay niya sa atin yan. Ipinrovide niya na yan. Kailangan na lang natin ay isasa
pamuhay. You remember the message of holiness? Akala natin dati, for you to become holy, anong dapat gawin? Banal ka. You remember that? Pero nakita natin, hindi po tayo magiging holy sa ating sarili. Nung tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, we become holy. And can you clap for the Lord for that? And likewise, same as, kailangan nating liwanagin, paano ka magiging matuwid? Kanina, sinimulan yung Sunday School ng Pastor RJ na there are some covenants, may mga tipan na dapat sundin ang tao. Remember, yung tipan, pag sinabing tipan, hindi mawawala yung kautusan. If there is covenant, may law. If there is law, then there should be obedience. Nakakuha niyo po ako, hindi mawawala yung tatlong sangkap na yan. The covenant, what next? The law, and what next? The obedience. Yang mga bagay na yan, ang nagkakaroon ng pagkakalito ang tao. They are trying to sustain the covenant, the law, and their obedience for them to become righteous. Pag binasa nyo yung Romans chapter 1, basahin nyo na lang sa banyo yung buong kabanata. Sunod yung kabanatang 2. Sunod yung kabanatang 3 hanggang talatang 20. So Romans 1 verse 1, tatapos ka ng Romans 3 up to verse 20, makikita nyo po dyan ang lahat-lahat na ginagawa ng tao para siya maging matuwid. And in the book of Romans, makikita nyo Abraham's name, David's name, Adam's name, at marami pang pangalan na ituturing ng matuwid ng Diyos not because they obey. Not because they maintain and obey the law. Alam nyo mga kapatid kay Kristo, maraming maling konsepto ang naituro sa atin ng mga unang katuruan. For you to become righteous, kailangan ninyong masunod ang mga utos. It sounds like, yes, that's true. But kailangan lang nating linawin dahil ito ang katotohanan. When did the last time and when it happened that you fully obey the law? Tagalogin ko. Kailan sa tanang ng buhay mo na nasunod mo talaga ang kautusan? Come on. Tumayo ka sa kinakaupuan mo para sabihin sa akin, ako pastor, I, myself, nasunod ko ang kautusan. Brothers and sisters in Christ, man's righteousness ay napakahirap. To the point, when we speak pagiging matuwid, righteous man, or man's righteousness, nagkakaiba-iba ng standard. Ito, sa ganitong lahi, ganito ang pagiging matuwid. Sa isang lahi, ganito ang pagiging matuwid. Sa isang lahi, ganito ang pagiging matuwid. Nakukuha niyo po ako, magkakaiba ng set of rules. And you will be disappointed with yourselves kung ang gagawin mo, in your very own way, ikaw ay magiging matuwid. Hello?
Ngayon, ipagpapalagay ko, one day of your life, hindi ka nakakommit ng sin. Ipagpapalagay ko that one day of your life, you live a righteous way of living. Maging totoo kayo sa sasabihin ko. How do you feel yourselves? You feel something, you're very good. Tama? Nagiging self-centered. When you live a righteous life dahil nasunod mo yung kautusan, it brings your pride, your ego. Na sometimes, kung nagawa mo yon, you think that yung seatmates ko, mas righteous ako dito. Mas matuwid ako dito. Hindi ako katulad niyan. Tama po ba ako? Kung hindi nyo naiintindihan yung sinabi ko, hindi pa nangyari talaga in your life a one day of your righteous life. Nakakuha niyo po ba ang aking pinangangaral? Una, pinapakita ko sa inyo na ang tao, kung siya ang gagawa ng kanyang katwiran at pagiging matuwid, wala talagang magiging matuwid. Dahil walang makakasunod sa utos ng Diyos perfectly. Pero itong pangalawang sinasample ko sa inyo, it is something na ipinagpapalagay ko, ikaw na anak ng Diyos ay naging matuwid. Pero di ba, yung nakakagawa ka nga lang na mabuti sa kapwa mo yung nakakatulong ka nga lang sa ibang tao, whether you accept it or not, nakakaramdam ka ng something na nabubuhay yung pride mo Ano ba? Nagiging boastful, nagiging mayabang. Di ba? Totoo? Don't tell me it's not true. Aba, magre-resign ako bilang pastor nyo pag sinabi mong di yan totoo, pastor. No. Hindi mo mapaliwanag, no? Hindi mo rin may paliwanag siguro. You feel something na parang yung kahit paano yung paa mo umangat ng konti sa lupa kapag nakakagawa ka ng pagiging matuwid and you feel you're righteous. So, pag yun ang nangyari, then you are boastful, sabi ni Lani, nagiging mayabang ka sa harapan ng Diyos. Because you feel you do what the law says. Amen? Are you with me? And never kayo makakakita dito ng mga tao sa Biblia na anak ng Diyos na naging matuwid dahil sa kanilang sarili. Puntahan na lang natin yung author. Sino yung author nito? Si Pablo. Alam naman natin, let's make as good sample as Pablo. Alam natin na before siya maging San Pablo, ay Alaminos muna. Di ba? Bago mag-San Pablo, Alaminos. Alangan naman makarating kayo sa San Pablo nang di kayo dadaan sa Alaminos. Oh, joke lang. Yung mga nasa live, hindi nila alam yun. No? Tayo lang yung mga taga rito. Okay? What I'm trying to... Kasi masyado naman kayo seryoso lahat. Okay? Kukurap-kurap din kayo. So, dito natin makikita mga kapatid. Bago si Pablo naging San Pablo, makikita natin, feeling niya sa sarili niya, matuwid siya. To the point, lahat ng kumakalaban sa sekta ng Judaismo, to the point, dumating sa punto ng buhay ni Pablo, papatay siya. You get me? Di ba? Alam niyo yan Pero gusto ko lang i-repress sa inyo ang akala ni Pablo because nasusunod ko yung kautusan, nasusunod ko lahat na sinasabi ng reliyon ko, I am righteous. And I am defender of righteousness. I am defender of my faith. I am defender of my church. And those who will fight this and stand against this, I will kill them. Kaya yung bungad ng Romans chapter 3, sino ba yung higit? Yung hudyot? Can you please open your book lang in the Romans chapter 3, verse 1. Tingnan natin kung paano binigyan ng pasimula. Kung gayon,
Paano nakakalamang ang mga Hudyo? Si Pablo'y Hudyo at hindi Hudyo. Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Alam naman natin na mga Israelita o Hudyo, kailangan tuli ka. Biglang may apostrophe yun. Napakarami! Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. So, ibig sabihin, dito pa lang, pinapakita ni Pablo, hey, mga Hudyo! Siyempre, nasa Roma ito Hudyo ito. You feel yourself proud, boastful, self-centered, because ang akala nyo, matuwid kayo. Akala nyo matuwid kayo. And I tell you, umikot kayo ng bahay-bahay dito. Tanungin nyo yung tao, matuwid ka, hindi matuwid. Maniwala kayo, at the end of the day, mas marami ang magsasabing matuwid sila kaysa sa hindi sila matuwid. Makalabanan dyan, 75-25 or 80-20 or 90-10. Lamang na lamang nasasabi nila matuwid sila. Why? Because ito yon. Hindi po ko pumapatay ng tao. Hindi po ako masamang tao. Ako po'y sumusunod sa kautusan. Ako po'y ganito. Ako po'y palasimba. Ako po'y reliyoso. Then they become righteous. Mga kapatid, huwag niyong kakalimutan na lahat ng pagsunod niyo sa kautusan, lahat ng mga mabubuting bagay na ginagawa niyo sa harapan ng Diyos, marumi lang basahan yan. It was written by Isaiah the prophet. Dito, ipinapakita ko sa inyo, huwag ninyong aasahan at huwag kayong malilinlang ng katuruan ng mundong ito na akala nyo ang pagiging matuwid ninyo ay ang pagsunod ninyo sa mga utos ng Diyos. Because in Romans chapter 3, let me read the whole text dapat hanggang 26 yun . Okay? So, 21, ngunit ngayon naahayag na kung paano ginawang matuwid ng Diyos ang tao. We will go second point, God's righteousness. Hindi sa pamamagitan ng kautusan. Bagamat ang kautusan at ang mga propeta ang nagpatotoo tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Kay nino? Kay Hesus Kristo. Walang pagkakaiba mga tao. O kita nyo na, sinagot yung verse 1. Kasi nagmamalaki ang mga Hudyo. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. At walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang binigay, sila'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid, sapagkat nung unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon, ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid, ang Panginoong Hesus, at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Church, brothers and sisters in Christ, if holiness ay nakamit mo dahil sa sarili mo, malinaw ang message, no. Kaya ka nagiging banal kasi ginawa kang banal ng Diyos. And don't ever try to become righteous by obeying the law. Because never you will obey this law on your own. Pastor, so ibig sabihin yung man's righteousness, hindi naman pala dahil sa pagsunod dito. So, hindi ko na kailangan sundin ito, Pastor. No, amen. Hindi mo siya ibabaliwala. Pero babalikan natin yan, I will go now to God's righteousness.
Paano ka magkaroon ng righteousness? Only God can give you. Church, malino yung binasa ko. Ang righteousness is not earned by you. Ang pagiging matuwid ay hindi mo dapat paghirapan. Wow. Ang pagiging matuwid ay hindi mo kailangan pagtrabahuhan. Wow. Sapagkat ang pagiging matuwid ay libre. Dahil may nagtrabaho niyan. At may gumawa niyan. Amen? My brothers and sisters in Christ, huwag mong pahirapan yung sarili mo. Kasi may naghirap na para sa'yo. This Jesus is giving free righteousness. Naalala niyo yung sinabi ko? Kapag nakakagawa ka ng bagay, gagawa natin isang magandang sample. Kung ikaw yung parating nanlilibre. Among your groups, sino yung mas feel na mas magaangang pakiramdam? Di ba yun nanlilibre? Anong pakiramdam ng taong parating nililibre? Down. Di ba? Yun yung totoo ha. Pero yung joke lang ito ha. Yung parating nililibre na masama ang side, yes, libre na naman ako. Palmoksyon, okay? So, ano lang tayo. Pero yung totoo, di ba, nararamdaman nyo na parang nagkakaroon kayo ng self-pity, you are something na sana, kahit gusto ko manlibre, kaso wala talaga eh. Sana dumating yung panahon, ako naman yung manlilibre. Di ba, nakakaroon nyo po ako? Can you see my illustration? Kapag ikaw yung nanlilibre, whether you like it or not, nakakaramdam ka ng something pagyayabang. Pero kapag ikaw yung parating nililibre at natatanggap mo yung libre, yung pagiging mo, medyo may kalungkutan sa isang banda, pero masaya ka kasi nakakalibre ka. Tama? That's the reality. Huwag tayo maglokohan. Same as this. Kung ang righteousness ay pinagtrabahuan mo, baka pagdating mo sa langit, gaganong-ganong ka sa langit. Oh. Bakit ako nandito? Oy, matuwid ako. Bakit ako nasa langit? Oy, pastor ako. Bakit ako matuwid? Ba naman, tither yata ako. Kung wala ako sa church, hirap na ang church namin. Are you with me? But, this is free. Kung ito ay free, may pagyayabang ka kaya? Malamang ang ipagmayabang mo, may bago akong cellphone. Di ba? Ang cellphone ko ay si Marlon. Di ba? So, kung si Marlon ang cellphone mo, di ba? Sino yung pinagmamalaki mo? Si Marlon. Limited edition lang po ito, 1,000 isa. O sino pong gusto bumili ng casing? Okay. At least, pag gumamit na kayo ito, ang tawag na sa inyo, Marlonians. Hindi na Christian. Joke lang. Now, let me go back. Nakukuha niyo po ako? Kung alam ninyo na ang righteousness ng Diyos ang nasa inyo, sinong ipagyabang ninyo? Come on, sino ipagyabang ninyo? Ang Diyos. Ang Panginoong Yesus. Never ka magyayabang sa sarili mo. And those who knows you free righteousness. Alam mo, kaya ka naging matuwid dahil kay Jesus, never kang maging mayabang sa mundong ito. And never kahit mas may malit sa millimeter. Meron pa ba? Sa ruler, di ba, millimeter? Kasi susunod sa millimeter, centimeter. O architect, tama ba ako? Di ba? So, yung millimeter, hindi man lang aangat yung paa mo sa lupa. Why? Because alam mo, matuwid ka lang, hindi dahil kung anong ginawa mo. Matuwid ka dahil ito'y libre mong tinanggap kay Yesu Kristo. Amen? Come on.
Pero alam nyo, nakakalungkot nakakalungkot. Maraming mga religious leader na ako pupunta. Kala mo yan, paglakad sa simbahan, kala mo talagang parang hindi na nagkasala sa mundong ibabaw eh. No? At nakakalungkot, no? Minsan, talagang dinudumog pa sila ng tao. But the reality is, wala ho tayong katuwiran, hindi tayo magiging matuwid kung hindi ito ibinigay ng libre ng Panginoong Yesus. Amen? Ang tanong, paano natin ulit makukuha ito kung libre? Simple yung binasa ko. Sabi ni Pablo, akala ko noon, ako yung matuwid. Akala ko, yung paggawa ko, ako yung matuwid. No. Libre pala. So, nung dapat kong gawin, sabi ni Pablo, dapat ko lang gawin, sumampalataya kay Jesus. I have to put my faith to Jesus. Alam nyo, minsan, ito lang yung nagiging parang abuso. Paano maligtas? Just put your faith to God. Ligtas ka na. Amen? Paano ka maging banal? Just put your faith to God. Paano ka maging matuwid? Just put your faith to God. But listen, what kind of faith that you will put? That faith should be look kung ano yung ginawa ni Jesus. Alam niyo ang problema misa sa Kristiyano, tayo na lang Kristiyano, sumasampalataya naman kay Jesus. Ngunit, anong klaseng pagsampalataya? Ang pagsampalataya na dapat na meron tayo sa Panginoong Yesus ay yung ginawa niya sa krus. Come on, pumapalakpak, di palakpakan natin ang Panginoon. Ano ba yung ginawa niya doon? Ang ginawa niya ay kinuha niya lahat ng kasalanan ng tao ng sanlibutan. Kasama ka doon. Doon pa lang sa pagsampalataya, kinuha niya ang kasalanan mo. Kaya siya napako sa krus. Diba? Inako niya ang lahat, sabi ng Tatay Macario. That is something na makita mo sa sarili mo na dapat mong sampalatayanan. Na napakapalad mo at napakapalad ko dahil lahat ng kasalanan mo, inako ni Jesus. Amen? Dahil kailangang pagbayaran ang kasalanan. Amen? Dito natin makikita na dapat nating pahalagan yung ginawa niya dun sa krus. Pag sinabing righteous, pagiging matuwid, from the word tuwid. Straight. Nasubukan niyo na bang gumuhit ng isang bond paper or ng isang notepad na nagsimula ka sa taas, walang ruler at guguhit ka lapis o sign pen or ball pen man or Crayola, nasusulat ka ng diretso. Come on. Kahit bigyan ko kayo ngayon ng papel lahat ngayon, kahit bigyan ko kayo lahat ng ball pen ngayon, ball pen para walang burahan, makakaguhit ka kaya ng straight? From top to bottom? Come on. Kung gusto nyo, eksperimentuhin ninyo sa bahay. Huwag gagamit ng ruler. I tell you, mauubos ang papel sa mundong ito, hindi ka makakaguhit ng diretso. Nakuha niyo po ako? That is a simple illustration. Itong anak ko, nakikita ko parating madaling araw nagguguhit. Nag-architecture siya. Pero hindi yan makakaguhit ng diretso ng sarili niyang kamay. Are you with me? Agree ba kayo? Gusto nyo, i-try nyo. Mula bukas, hanggang mamatay ka na. Nakuha nyo po yung illustration? Never. But because of your faith na nilalagay mo kay Jesus,
Can you imagine, ito yung tingin sa'yo ng Diyos, straight ka. Hallelujah. Straight ba talaga tayo? Yung pagguhit nga, hindi mo magawa eh. Yung buhay mo pa kaya? Hello, church? This is something na makita natin talagang malaki utang na loob natin sa Panginoong Yesus. Dahil walang baluktot na aakyat sa langit. Lahat ng aakyat sa langit, diretso, tuwid. Pakinaan nyo naman yung nagla-live. Okay. Let me give you an example. Baka hindi nyo to alam. Alam niyo pag bumibili ng kahoy, may tinatawag na kindray. May Jandy, alam mo yan, di ba? Sino nakakalam ng kindray? Di ba, hindi nyo alam? Pag sinabing kindray na kahoy, yan yung malinis, yan yung tuwid na kahoy. Yan yung mahal na kahoy. Yung nabibili nyong kahoy, hindi po yan kadalasang kindray kasi hindi nyo nga alam eh. Po? Sunray. Pwede, no? Other term. Dito natin makikita, mahal yung kahoy na yan. Yan yung walang matutusok ka ng salubsob, maayos na kahoy yan. Malinis na. Pero kahit na kindray o sandray, pwede nga mo maigihan, baluktot pa din yan. Pero bago inilabas yan, niliha yan, inayos siyang pinantayan. But, nakukuha nyo ba yung ini-illustrate ko sa inyo? Never. This is a second illustration. Never a man can be righteous without God. Amen. And this is something na dapat nating ipagpasalamat. For the third time, walang aakyat sa langit ng hindi straight. And never you can clean yourself to become straight. Never you can do something for your life to become straight. Straight ka ngayon, mamaya baluktot ka na. Straight ka ulit mamaya, liliis ka na naman. Remember, God knows it. Ang gusto lang ng Lord is makita niya sa iyo that you put your faith to His Son, Jesus. And you will be counted. Ituturing kayo. When you read Abraham, when you read Adam, yung mga tuturo sa mga susunod ni Pastor RJ, Adam covenant, Abraham covenant, Noah's covenant, Moses covenant, David's covenant, and every covenant. Hindi po sila tinuring ng Diyos na matuwid kasi nakasunod sila sa utos. Kung tutusin, lahat sila palpak sa utos. But the Bible is very clear. Si Adan ay tinuring, si Abraham ay tinuring na matuwid ng Diyos dahil sila'y nanampalataya sa Diyos. At ito yung advokasya, ito yung gustong iparating ni Pablo sa panahon niya. Because maraming matuwid sa panahon niya ang susunugin sa impyerno. Amen, church? The law is given to us not for us to become righteous. The law is given to us. Ang mga kautusan na nasa Biblia ay ibinigay sa atin ng Diyos upang makita natin ang kasalanan. At nang makita natin ang sarili natin. Kanino binigay ng Diyos ang utos? Ang 10 utos? Kay Moses. Which sometimes it was called moral law. Pero bago pa dumating ang moral law, bago pa dumating si Moses, di po ba't nakagawa na ng kasalanan ng anak ni Adan? Di po ba't nakagawa na rin ng kasalanan si Adan? Hindi po binigay ang kasulatan para isampal sa atin na tayo pahirapan. Binigay ng Diyos ang kasulatan, ang kautusan para makita natin walang ibang righteous kundi siya.
At siya lang ang makapagbibigay ng katuwiran sa bawat isa. Do we obey the law? Yes! We obey the law, sumusunod tayo sa kautusan, not to become righteous. Susunod tayo sa lahat ng iniuutos ng Diyos dito sapagkat ikaw ay matuwid. Hindi para maging matuwid. Amen. Church, how do I end? How do I end this message? Di po ba't ang palad-palad mo at ang palad-palad ko? Hirap na hirap tayo maging matuwid sa buhay nito. Yung kindray na kahoy, yung sandray na kahoy, bago yan maging mamahaling kahoy, pinaghirapan yan. Pero at the end of the day, hindi pa din yan papasa. Guguhit ka lang guguhit from top to bottom na straight, hindi ka makaka-straight. Pero paghihirapan mo. At kung makachamba kang makaguhit ka ng diretso, anong feeling mo sa sarili mo? Magaling ka. Yayabang ka. Church, God is so good to us. Jesus, ginawa niya lahat para sa akin, pero ang kailangan lang niya, manampalataya ka sa Kanya. Ang pananampalataya po ay hindi po siya parang on and off. Kanina, yung devotion kanina na binigay ko sa biyaya ng Diyos. Dapat ang Diyos ay doon tayo umiikot ang buhay. Ang buhay natin dapat umiikot sa Diyos. Sapagkat ang buhay nito ay dapat nabumuhay ng pananampalataya sa Diyos. Once you know you are righteous, I tell you, you will aim more of God. Because if you will not pursue God, you will never righteous. Or never you will become righteous. And I tell you, if you pursue God, you will depart from any sin. Tama po ba? If you pursue God, then you will obey the law of God. Why righteousness for this month of March? November na naman ako, no? Ba yan? March! Mga kapatid, binigay na sa iyo ang kabanalan ng Diyos. Ibibigay pa din niya sa iyo yung katwiran ng Diyos. Di po ba napakasarap maging Kristiyano? Naandito ka na, kapatid. Naandito ka na. Naiintindihan mo na, banal ka. Maiintindihan mo pang matuwid ka. I pray the way nakikita mong banal ka at makikita mong matuwid ka, now you are going more of God and less of sin. And you will be more of obedience than less disobedience. Ginawa tayong banal ng Diyos at maiintindihan ginawa niya tayong righteous, hindi para maging perfect. Alam niyo ng Diyos, you will never become perfect. But iba yung nakikita ng Diyos na yun yung gusto mo, na yun yung binubuhay mo, na yun ang gusto mo, kaysa sa dito sa mundo. Amen? Mga kapatid kay Kristo, may lighthouse churches ay patuloy na samahan ng Panginoon, pagpalain ng Diyos. And all lighthouse churches, members, I pray, lalo mong pasalamatan ng Diyos sa buhay mo. Kasi talagang lahat-lahat siya ang gumawa para sa iyo at sa akin. To God be the glory. Tumayo ka, kapatid. Hallelujah. Paano mo naintindihan yung mensahe ngayong umagang ito? I don't know. But I pray the way I speak and the way I teach and the way I preach, naiintindihan niyo po. Ikaw ay makasalanan, ikaw ay baluktot, pero dahil nanampalataya ka sa Panginoong Yesus at sa ginawa niya sa krus, ikaw ay isang matuwid sa harapan
ng Diyos. Manalangin ka, kapatid. Hallelujah. Oh, Lord my God. Kapatid, tingnan mo yung sarili mo. Maging totoo ka lang. Anong araw ang pwede mong sabihin sa Lord, Lord, eto, naguhit ko ang isang araw ng buhay ko ng isang matuwid na tao. Kung magiging totoo tayo lahat dito, lahat tayo, meron tayo dito mga kabulukan, meron tayong mga kasalanan, meron tayong mga baluktot na kaisipan, meron tayong mga baluktot na pananaw, meron tayong mga baluktot na gawain sa buhay. Never mong hahanapin ang Diyos sa buhay mo kung piling mo matuwid ka na. Oh Lord, my God, patuloy mong ipaunawa sa amin na kami ay ginawa mo ng matuwid sa panahon na kami ay sumampalataya sa Panginoong Hesus na siyang aming tagapagligtas. Na aming sinampalatayanan ng lahat ng ginawa niya doon sa krus. Panginoon, dapat kami nag-uumapaw sa saya, nag-uumapaw dapat kami sa tuwa, nagpapasalamat dapat ang lubos sa inyo, Lord. At lalo ka pa namin, Lord, nais sa buhay na ito. Sapagkat lahat-lahat ay ginagawa mo para sa amin, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, for the cross. Thank you for your precious blood. I pray, Lord, kaming lahat na nandito sa live streaming, Lord. I pray na handun sa amin yung genuine saving faith. Na handun yung aming pananampalataya sa Panginoong Yesus. And thank you, Jesus. Your righteousness ibinigay mo sa Panginoon. Salamat sa iyong salita, O Lord. Siluan mo to, banal na Espiritu, at patuloy na maging isang pagbubukas ng tamang katuruan sa aming lahat. Salamat, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Clap for the Lord. You can be seated. Hallelujah.